Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo, Kuya Poy, at sa lahat ng mga walang sawang nanonood at nakikinig sa programang Heart to Heart tuwing pananghalian. Ako si Luna, 22 years old and currently 10 buwan na may relasyon sa kapwa kong babae na si Sierra. Kuya Poy, aaminin ko sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood na isa akong miyembro ng LGBTQIA+ community. Sa totoo lang, wala naman talagang problema sa aming dalawa ng girlfriend ko. Gaya ng nakasanayan, pag may mga pagtatalo, problema at hindi pagkakaunawaan, ay nagagawa namin yung iresolba sa lalong mabilis na panahon. Actually, okay naman kami talaga noong una ang aming relasyon, pero nang dumating na nga ang 8 buwan namin ni Sierra, ay napansin ko na ang pagbabago sa kanyang mga ikinikilos, sa pakikitungo sa akin, pero syempre, hindi ko yun pinansin agad sa pag-aakalang wala naman dapat na ikabahala. Hanggang sa umabot na nga ang 10th monthsary namin. Kuya Poy, hindi ko alam. Dahil imbis na maayos ang relasyon namin ay patuloy pa itong lalong lumalabo. Palaisipan pa rin sa akin kung bakit niya nagagawa ito. Ang ironic lang kasi, kung nung una kasi, ay labis ang pagmamahal at pag-aalaga sa akin ni Sierra, pero kung ikukumpara talaga ngayon, sobrang kabaliktaran na ang nararanasan at nararamdaman ko sa kanya. Masakit mang aminin pero nagagawa niya na akong matiis at baliwalain. Ang isa sa di ko lang matanggap, Kuya Poy, ay nang madiskubre ko na may ibang kausap na babae ang girlfriend ko sa kanyang Instagram account. Kung saan nakakalaro niya rin ang babaeng yon sa mga online games na kinahuhumalingan niya. Bukod pa dyan ay nagawa rin siyang imbitahan ng parents ng bagong nakakausap niya na hindi niya naman sinabi sa akin. Hindi ko tuloy alam kung anong gustong mangyari ni Sierra sa aming relasyon. Wala rin naman kasi siyang balak na pag-usapan ang mga pinagdaraanan naming problema ngayon. Kaya, Kuya Poy, sakaling mabasa ninyo ang aking kwento ay malaking tulong po ito para mabigyan ng linaw at mabuksan ko rin ang aking isipan sa aking pinagdaraanan ngayon. Maraming salamat po sa pagkakataong maging bahagi ang aking storya ng Dear Kuya Poy. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Naghihintay ng kasagutan, Luna. Dear Kuya Poy, Luna, at sa lahat ng mga in a relationship nga po ngayon, mapa-straight kayo o yung tinatawag nga na nandun kayo sa relationship na kayo ay LGBTQIA+ community, hindi po yun ang limit. 'Di ba? Kapag meron ka talagang commitment sa isang tao at parang nanlalamig na at parang wala ng interes na ayusin pa ang mga problema, baka matindi-tindi na nga ang pinagdaraanan nyo ngayon. Sa mga pagkakataong ganito, mga kapatid, you should be able to learn how to read between the lines. Okay? Sa mga may partner na nalalamig na o parang nawawala na ng interes, na pag-usapan, ayusin yung mga hindi natin pagkakaunawaan, dalawang bagay naman po kasi talaga ang pwedeng nangyayari na. Pwede na meron siyang personal issue, pwede rin na merong issue sa pamilya nila, o sa trabaho kaya, or pwede rin sa kalusugan. Okay? Pero kapag inisa-isa mo na yan, at wala naman siyang personal issue, wala naman siyang issue sa pamilya nila, sa nanay, sa kapatid, inisa-isa mo sa trabaho, wala rin. O health concern, wala ring health concern, may problema talaga. Pero kapag yan nga po at nanlalamig sa pamagitan ng mga bagay na yan, unawain, damayan. Huwag mo munang ipasok na meron tayong issue na lalamig ka na sa akin. Teka nga, meron nga akong health scare na kinakaharap ngayon. Tulungan mo muna ako. Yun muna. Okay? O kaya naman meron akong family issue na hindi ko nasabi sa'yo. Pagpasensya mo na. Tulungan mo. Damayan mo ang partner mo kapag ka legit na meron. Pero kapag ka wala dyan, wala dyan ang problema, wala nang plano sa inyo, you just have to let go.
Oh, lalo na kapag tulad nitong partner ni Luna na si Shera, na nakikipagkita na sa iba, nakikipag-date na nga kasama na yung parents, tapos wala na ring interest na ayusin pa yung mga issues ninyong dalawa. Alam mo, maikli lang ang sasabihin ko. Sarili mo na yung unahin mo, at para mauna mo yung sarili mo, iwanan mo na siya. Ganun lang yun. Wala nang explanation pa na hinihintay. Oo, sasakitin mo lang ulo mo. O dahil yung mga ikinikilos niya, yung mga hindi niya na sinasabi, o yung mga sasabihin niya, wala na yan Naghihintay na lang yan na umalis ka sa buhay niya. Huwag nang pilitin. Kung ayaw mo, ayaw mo. 'Di ba? Sabi ko nga nakaraan, may mga tao na kapag ka para sa'yo, para sa'yo talaga yan, kahit hindi mo mapansin, kahit medyo mapabayaan mo, pero meron ding mga tao na kahit napilitin mong sa'yo at inaakala mong sa'yo, pero ayaw na talaga, pakawalan mo na. Huwag mo nang ikulong. Okay? Sarili mo na yung unahin mo, iwanan mo na siya para makafocus ka na nga lang sa sarili mo. Mag-move on ka na kahit na malabo at wala pang ang ipinapaliwanag. Yung ganyang klase ng karelasyon. You deserve someone better. Okay? At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy.